puntahan naman natin. Sapagkat, kitang-kita nyo, initially, calm and collected. Si VP Inday Sara. Dahil nagkaroon siya ng parang press conference, may mga reporters na pumasok doon sa kanilang Zoom. Pero dahil nga matagal nang nagtitimpi yung Ali, inilabas niya na yung kanyang galit. At marami siyang mga expose, mga sikreto ng kanyang tinatanaw na sumisira sa kanyang karangalan. At kagaya ng ama, hindi na mapigilan ng sarili niya na siya ay magmura. At diretsong pinunto niya, minura niya yung mga taong sa kanyang paniniwala, batay sa pangyayari, nasa likod ng paninira ng pagtatapon ng putik sa kanya, pag-aakusa sa kanya na siya ay magnanakaw, na siya ay nag-abuso sa kapangyarihan. At marami pa siyang sinabi. Ngayon, in the course of her reaction, meron nung siyang binanggit. We have 10,000 views. Yes, sir. Ano sabi niya? Kasi meron siyang reporter. Ano bang remedyo? Inaapi kayo, pinagtutulungan kayo bilang vice presidente, second highest person of the land. Ginaganyan kayo. Tama ho siya kasi sabi niya, first, ang sabi ni Laika, iyak siya ng iyak. Sabi niya, nasaan ang batas? Wala nang batas dito sa Pilipinas. Ako yung ordinaryo lamang empleyado, ginaganito niyo ako. Paano na yung mga iba? Siya nga, meron siyang kaibigang vice presidente. Meron siyang uncle na dating judge o dating mayor at meron siyang ama na judge. Nilakasta nga ng ganun-ganun lang. O di lalo na, di ba ordinaryong tao? Nasaan ang batas? Walang batas dito sa Pilipinas. O sinundan naman ng VP. Sabi niya, kung vice presidente ng bansa, ginaganito niyo ako. Binabastos niyo ako. Tapos sasabihin niyo akong spoiled brat. Kayo yun. Binabastos niyo ako, binabastos niyo kami. Kung ano yung pagbabastos niyo sa amin, ibinabalik lang namin sa inyo. Hindi ba, natatandaan niyo yung article ko? Nung sinabi ni Inday Sara, na pag hindi niyo ko tinigilan, huhukayin ko yung mga labi ng nasirang Presidente Marcos Sr. Dadalhin ko sa West Philippine Sea. Kakalat ko doon. Kayo naman, literal ang tingin nyo. Sabi nyo, disrespeto. Hindi. Ang sabi ko, that is her way of telling you, if you will not stop destroying my reputation, if you will not stop your groundless attack and assault against my character, I will engage you tit for tat. Yun ang ibig niyang sabihin, hindi ako susuko sa inyo. Lalabanan ko kayo. Yan ho ang ginagawa niya. Kaya, sabi naman reporter, anong remedyo? Ano pwede niyong gawin? Baka kung paano kayo. O ito ang sagot niya. Ito, controversial ang sagot niya rin to. Kasi, sigurado ako, dahil nagsalita na Malacanang dito, na ididemanda siya. Ididemanda siya ng grave threat. Seryosong pagbabanta. Because under Article 282 of the Revised Penal Code, any person who threatens another with harm or injury, bibigyan niya ng isang hakbang o gawain na makakasakit sa kanyang katawan o sa kanyang ari-arian, ay nagkakasala sa isang maselang pagbabanta o grave threat. At first blush, yung mga abogado, kahit yung mga galing na abogado, grave threat talaga yan. Pero teka muna,
Ano bang sabi niya? Ang sagot niya dun sa anong gagawin niya dahil nilalapastangan siya. O ito ang maliwanag kasi ako, narinig ko mismo yan. Sabi ni Inday Sara, huwag ko kayo mag-alala sapagkat may kinausap na akong tao na pag may nangyari sa akin, pag ako'y napatay dito, napatay, may nangyari sa akin, ang sabi ko sa kanya, patayin nyo si Lilian. Patayin nyo si Lisa. Patayin nyo si Martin. And I'm not joking. Inulit niya. O kaya, siyempre, lahat. Oo, grabe, great. Alam nyo, mag-isip-isip muna kayo. Kahit yung mga magagaling na bugado. Tandaan nyo, yung statement niya, you should look at it in context. Ang sabi niya, kung mamatay ako, kung patayin ako, kung may mangyari sa akin, anong ibig sabihin? Ibig kong sabihin, meron siyang alam na siya'y papatayin. Meron siyang alam na may nagpaplano sa kanya. Dahil nga sa kalakaran na maraming ginagawang paninira sa kanya, eh kulang na lang talagang barilin siya at patayin siya. Yun ang background. Yun ang basis ng salita niya. Sa madaling sabi, nung sinabi niya, pag ako'y pinatay, so ang tanong ko sa inyo, magkakaroon lang ng pagbabanta kung patay na siya. Yun ang bantang mangyayari na. Eh sa ngayon hindi pa ho eh. In other words, yung sinasabi ng Malacanang, that is an active threat. It's not an active threat. It is the opposite. It is inactive threat. Kung baga, yung tubig, hindi pa yelo. Pag nilagay mo sa freezer, saka lang magiging yelo, magiging buo. Plano pa lang yun. At hindi krimen ang isang plano. There must be an overt act. Kaya, relax kayo. Kayo mga piskal, pag pinail sa inyo, gamitin nyo yung mga pinag-aralan nyo. Lalo-lalo na kung estudyante ko kayo. Sa College of Law. Huwag kayong matakot. Rule against it. Kung mga judges ni kayo at naging estudyante ko kayo, dismiss the case. Sapagkat walang crime na kinamit. Pinakita niya lang na kayong mga ipapapatay ko, kung ako napatay, eh kayo ang nagpapatay sa akin. Yun ang ibig kong sabihin. We have 12K. I have 12,000 pesos in my pocket, but I lost it. I lost it because I bought something. Anyway, ganyan. So, ganyan. So, anong masasabi ngayon natin sa nangyari? Sabi ko nga sa aking kaibigan. What is happening in this country as against Inday Sara is an assault, a naked, brazen violation of the Constitution. Unconstitutional lahat ang ginagawa nila kay Laika, kay Inday Sara, at kay Presidente Duterte. Ay, hindi ko pa ako nakakausap si Presidente Duterte kasi nung tumawag sa akin ng social media, tulog na ako. Nung tinawagan ko siya, siya naman ang tulog. So, hindi ko pa alam kung ano naging reaction niya. Eh, ano mo bang reaction ng isang ama? Siyempre, iba. Ganon din ang ginawa nila. Yung illegality, masyadong obvious. It's too evident to ignore. We cannot be ignoring this. Now, there are so many of you calling for people power. Gusto nyo, alam niyo yung people power, madaling sabihin niya. But ang people power hindi yung nangyayari sa isang kisat mata. Ang people power noong 1965 revolution, it took us many years. I remember, kailan ba yung people power? Tama ba ako? 65, 85. Sinimulan nun namin yung 1965 pa. 85, 86 ang revolution, diba? 1986 ends the revolution. 65 pa ho. Nung kami mga estudyante, aktivista, nagsimula na ho kami. Kasi sa aming pananaw, sa aking personal na pananaw, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. was violating, through the military and the police, the rights, the human rights of the Philippines.
Kaya nag-aktivista kami, di ba? Nandiyan yung Kabataan Makabayan, nandiyan yung Samahang Demokratikong Kabayan, SBK, nandiyan yung itinayo kong Samahang Radikal. 1965 ako nagsimula niya. Ganon din ang grupo nila Milutayan. Kung meron yung 65, took us 21 years bago nabuo yung people power. Kaya hindi yung ganun kabilis, kadali. Kaya sinasabihan. Kaya tama yung sinasabi ni Inday. Sabi niya, I appreciate your calling for going to the street. And pero ang labanan, hindi sa kalsada. Ang labanan, alam niyo na kung saan. Hindi dyan. Pero, anong dapat natin gawin? Dapat po natin gawin. Kahit na hindi people power, lumabas kayo. Iparamdam nyo sa mga kinaukulan na hindi pwede ang patuloy na paglabag nila sa katarapatan ng tao, ang kanilang pagsira sa mga karangalan ng mga inosenteng tao, ang pagpapakulong nila sa mga resource persons na wala namang kasalanan maliban sa ayaw sumagot. Dahil may dahilan naman. Kasi sa ating saligang batas, pwede ka namang hindi sumagot pag ini-incriminate mo na sarili mo. Hindi po ba? Lumabas kayo, hindi para mag-revolusyon o maging magsikan. Hindi ho yan. Kung hindi, ipakita nyo sapagkat ang pamalaan, kung sila ay maselang mag-aaral ng kasaysayan, they will learn from the lessons of the past, the lessons of history. If you're a serious student of history, you will know that people will rise in revolt the moment they see that their welfare has been forgotten. Tandaan nyo, the very foundation of a government, ang pinakabatayan ng isang gobyerno. Unang-una, ano ba ang gobyerno? Ang gobyerno ay nilikha ng mga taong bayan, upang siya ang maging siyang mamahala sa batas, sa mga pangangailangan ng paninira at paglabag sa karapatan pang tao, paglabag sa saligang batas. Kailangan makita nila yun. Kasi sa ngayon, sabi nga ng mga nakausap kong koronel, bakit di kayo umimik? Busog ko kami. Bakit kayo busog? Kasi si PRD, dinoble na ang sahod namin, wala na kami reason. Nung lumaban ako kami ng EDSA Revolution, inaapi kami mga pulis, kami mga sundalo, may problema. Kaya kami nag-revolution, sumama kami sa taong bayan ngayon, medyo okay na kami. Hindi. Kailangan isipin nyo rin yung inyong mga anak. Sabi nga ni Presidente, hindi naman kayo kailangan magpu Magsalita lang kayo. Kung ako kayo, magsalita lang kayo ng mag-issue kayo statement, lagay niyo mga pangalan nyo. Maniwala kayong kukulong kayo na kung kayong lahat pipirma, kayong lahat na matataas. Maniwala kayo, titino yan. Titino, yung mga tiwaling opisyal. Kasi kung kayo mismo sasabihin nyo, sinusuportahan namin si Presidente Duterte at mahal namin to, malaki ang ginawa nito sa aming bansa. Sinusuportahan namin si Vice Presidente Sara sapagkat matino ito. O kahit na huwag yung banata ng gobyerno, yun lang sabihin nyo, tapos pumirma kayo lahat, maniwala kayo. Titino yan. Alam nyo, ayaw mo ni Presidente Duterte na dumanak ang dugo. Kasi talaga, pag nagkaroon ng labanan ng mga ideolohiya rito, talaga maghahalong balat sa tindig. Ayaw mo natin gawin yan. So yan o, for now, yan ang ating mga pahayag sa inyo. Bibisitahin natin, pupunta tayo dun sa kung saan man sila naroon at bibigyan natin ng suporta. Kikwentuhan ko kayo mamayang gabi kung anong nalaman natin. Samantala, magparamdam mo kayo na sinusuportan nyo si BP Inday Sara, si Presidente Duterte. Siguro, ang mungkay ko, yung iba gustong maglagay ng armband daw na black. Hindi lang ako armband na black. Ako gusto ko alam yung armband na black para symbolizing na we are in dark ages sa ating history. Dahil maraming nilalaman. Ba't lagyan mo natin ng pula? So black and red. Yung red naman ay isang pagpapahayag na hindi tayo titigil at hindi magiging hadlang ng sino man sa ating pagtatayo
At yung pulang yan, kagaya rin ng ating bandilang may pula, ibinabaliktad yan, tinasang pula, pag yan ay merong demand. You know, black and red. Ngayon, kung gusto nyo pang mas lalong klaro, para, kasi yung pula, Duterte yan. Duterte is Duterte style yun. Lagay nyo rin ng green. So, red, black, and green tayo. Green, green. Sara naman yun.